Kabanata 14:16 Ang hari ng sumpa na dyablo. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang mundo ng espiritu, isang nakakatakot na boses ang muling umalangaw-ngaw. Huwag kang mag-alala, bata. Hindi ko sisirain ang katawan mo. Sa katunayan, halos perpekto na ito para sa akin. Napakunot ang noo ni Zephyr. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang unang pagkikita nila ni Lizuan. Noon pa man ay may kakaiba na siyang naramdaman, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngunit ngayon, unti-unti nang nabubuo ang nakakatakot na katotohanan. Ikaw. Ikaw ba ang nasa loob ni Lizuan noon? At sa sandaling iyon, isang malamig na halakhak ang sumagot. Mukhang naalala mo na. Sinubukan ni Lizuan na sunugin ang sarili niyang kaluluwa upang mamatay kaming magkasama. Ngunit paano niya ako matatalo? Napakatagal ko nang umiiral sa mundong ito. Nagulat si Zephyr. Kahit isinugol na ni Lizuan ang kanyang buhay, hindi pa rin niya napuksa ang nilalang na ito. Gaano ba talaga ito kalakas? At sino ba talaga ang nakatagong halimaw na matagal nang naninirahan sa dilim? Dahan-daang lumitaw ang isang figure sa kanyang harapan. Nakabalot sa puting baluting gawa sa mga buto. May malamig na mga matang kulay dugo. At may nakapangangilabot na aura ng kamatayan at pagkabulok. Pagkatapos ay binigkas nito ang pangalang minsang nagpasindek sa buong mundo. Ako ang hari ng sumpa na dyablo. Sa sandaling marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Ang pangalang ito ay isa lamang alamat sa nakaraan. Isang nilalang na nagtataglay ng sinaunang dugong Draconico at kapangyarihang sumpa na kayang magdala ng pagkawasak sa buong mundo. Isang halimaw na matagal nang nawawala sa kasaysayan. Ngunit ngayon, nasa loob pala ito ng kanyang katawan. Napakaganda ng katawang ito. Bulong ng hari ng sumpa. Nabigo akong kunin ang katawan ni Lizuan noon. Ngunit ngayon, ipinadala ka ng tadhana sa akin. Ngumiti si Zephyr, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Kung hindi mo nakuha ang katawan ni Lizuan, ano ang nagpapaisip sa'yo na makukuha mo ang akin? Saglit na tumahimik ang paligid. Pagkatapos ay ngumisi ang hari ng sumpa na tila may nakatagong lihim. Mukhang minamaliit mo ang kapangyarihan ko. Ang pagkabigo ko noon ay hindi dahil mahina ako, kundi dahil hindi ko inasahan ang tigas ng loob ni Lizuan. Ngunit totoo nga ba iyon? O may mas malalim pang dahilan kung bakit nabigo siyang sakupin si Lizuan? Ano ang lihim na itinago ni Lizuan hanggang sa kanyang huling sandali? At sapat ba ang lakas ni Zephyr upang harapin ang isang halimaw na kinatatakutan maging ng kasaysayan? Sa susunod na kabanata, magsisimula ang laban para sa mismong kaluluwa ni Zephyr. Kabanata 14:17 Labanan ng mga kaluluwa. Ngunit iba ka. Malamig na ngumiti ang hari ng sumpa na dyablo habang nakatitig kay Zephyr. Sa napakababang antas mo, naglakas loob kang hamanin ako. Talagang hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Sa isang iglap, niyanig ng nakakatakot na puwersa ang buong mundo ng espiritu. Parang isang napakalaking bagyo ang biglang sumabog sa loob mismo ng kaluluwa ni Zephyr. Ang perpektong katawang ito. Magiging akin na. Boom! Isang nakakapasong malamig na enerhiya ang dumiretso sa kanyang kaluluwa. At alam ni Zephyr, mas mapanganib pa ang labanang ito kaysa anumang laban sa pisikal na mundo. Isang maliit na pagkakamali lamang. At maaari siyang tuluyang mabura sa pag-iral. Nagsimulang magwala ang enerhiya ng espiritu. Nagdilim ang buong kalawakan ng kanyang kamalayan. At sa gitna ng kadiliman, unti-unting lumitaw ang nakakatakot na anyo ng hari ng sumpa. Nakaupo ito nang nakapulupot ang mga paa. Napapalibutan ng masasamang marka ng sumpa. Habang ang mga matang kulay dugo nito ay kumikislap sa kasakiman. Kahit si Zephyr ay hindi magawang maliitin ang kalaban na ito. Ito ang nilalang na minsang nagpasindek sa buong mundo. Kaya sa pagkakataong ito, wala siyang itet-ira. Bigla siyang sumugod patungo sa kailaliman ng kanyang sariling mundo ng espiritu. Ngunit nang makita iyon ng hari ng sumpa, natawa lamang ito. Walang silbi. Pagkatapos ay mabilis nitong binuo ang isang misteryosong selyo gamit ang mga kamay. Sa pagitan ng mga kilay nito, biglang sumiklab ang isang nakakatakot na marka ng sumpa. Buzz! Sa isang iglap,
Parang may napakalaking martel yung bakal na bumagsak diretso sa kaluluwa ni Zephyr. Nanginag ang kanyang kamalayan. Nayanig ang kanyang buong pagkatao. At muntik nang mabasag ang pundasyon ng kanyang espiritu. Kung ordinaryong mandirigma lamang ang nakatanggap ng atakeng iyon, matagal na sanang nadurog ang kanilang kaluluwa. Ngunit si Zephyr ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang kaluluwa ay pinatibay ng pambihirang pamamaraan ng paglilinang. Matatag na parang bato. Matibay na parang bakal. H. Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. At kasabay nito, niyanig ng kanyang kapangyarihan ang buong mundo ng espiritu. Ito ang aking mundo. At wala kang karapatang manatili rito. Sa paggalaw ng kanyang mga kamay, daan-daang nakamamatay na death sting ang biglang lumitaw. Parang mga sibat ng Diyos na tumatagos sa kalangitan. Walang awang sumugod ang mga ito patungo sa hari ng sumpa. Nagliyab ang buong espasyo. Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng hari ng sumpa na Diablo. Dahil kahit gaano siya kalakas noon, hindi na siya ang dating hari ng kadiliman. Libu-libong taon ng pagkakakulong. Ang desperadong pagsalungat ni Li Zuan. At ang pagsunog nito sa sariling kaluluwa. Lahat ng iyon ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kasing lakas ng dati. At nang salubungin siya ng daan-daang death sting ni Zephyr, napilitan siyang mapaungol sa sakit. Ito na kaya ang unang pagkakataong tunay na nasaktan ang hari ng sumpa matapos ang napakahabang panahon. May sapat pa ba siyang lakas upang maagaw ang katawan ni Zephyr? O nagsisimula ng mabunyag ang pinakamalaking kahinaan ng halimaw na ito? Sa susunod na kabanata, mas titindi pa ang digmaan ng mga kaluluwa, at isang lihim na kapangyarihan ang maaaring magpabago sa takbo ng laban. Kabanata 14-18 Ang paggising ng gintong liwanag. Nagpatuloy ang mabangis na digmaan sa loob ng mundo ng espiritu. Ang daan-daang death sting ni Zephyr ay sumugod na parang mga banal na sibat na kayang tumagos sa kalangitan. Sunod-sunod na tumama ang mga ito sa katawan ng hari ng sumpa na Diablo. Nagsimulang mabasag ang puting baluting yari sa mga buto. Nagkalat ang mga piraso nito sa buong espasyo. At sa unang pagkakataon, napilitang umatras ang nilalang na minsang kinatakutan ng buong mundo. Ngunit, ang hari ng sumpa ay hindi naging alamat dahil lamang sa lakas. Isa siyang tunay na halimaw ng sinaunang panahon. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. At kasabay nito, isang nakapangangilabot na aura ang kumalat sa buong mundo ng espiritu. Parang binuksan ang tarangkahan ng kadiliman. Gamit ang aking dugo bilang gabay. Buhayin ang walang kapantay na sumpa. Cursed Soul. Bukas. BOOOOM. Biglang nagbago ang lahat. Ang mga death sting na kanina'y rumaragasa ay tila nabalaho sa hindi nakikitang mga kadena. Hamina. Bumagal. At pagkatapos, tuluyang nilamon ng kapangyarihan ng sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Alam niya kung gaano kapanganib ang kapangyarihang ito. Hindi lamang nito kayang wasakin ang laman. Kaya rin itong durugan ang kaluluwa, pahinin ang espiritu, at alipinin ang mismong kapalaran ng isang tao. At ngayon, siya ang target nito. Parang may isang napakalaking bundok na bumagsak sa kanyang kaluluwa. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makalaban. Unti-unti siyang hinihila pababa ng walang katapusang kadiliman. Sinusumpa kita. Lulubog ka magpakailanman. Ang bawat salitang binibigkas ng hari ng sumpa ay parang batas ng langit na hindi maaaring suwayan. Nagsimulang manghina ang kamalayan ni Zephyr. Naramdaman niyang para siyang nahuhulog sa isang impyernong walang katapusan. Isang lugar na puno ng sakit, takot, at desperasyon. Natawa ang hari ng sumpa. Tumigil ka na sa paglaban. Ang kaluluwa mo ay magiging akin. Ang lahat ng tagumpay mo. Lahat ng kapangyarihan mo. At maging ang katawang ito. Ako ang magmamay-ari. Sa mga sandaling iyon. Mukhang malapit nang matapos ang lahat. Mukhang malapit nang maagaw ang katawan ni Zephyr. Ngunit, biglang umugang ang kanyang galit. Hindi. Katawan ko ito. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong mundo ng espiritu.
Sa huling sandali ng panganib, pinakilos niya ang bawat hibla ng kanyang espiritual na enerhiya. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang sariling mundo. At doon, sa pagitan ng kanyang mga kilay, may isang bagay na matagal nang natutulog ang nagsimulang gumising. Isang munting patak ng gintong liwanag ang unti-unting lumitaw. Maliit, tahimik, ngunit taglay ang isang aura na hindi maipaliwanag. At sa sandaling lumitaw ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng hari ng sumpa na Diablo. Para bang may nakita siyang bagay na hindi dapat umiiral. Ano ang misteryosong gintong liwanag na nakatago sa loob ng kaluluwa ni Zephyr? Bakit biglang nabahala ang nilalang na minsang nagpayanag sa buong mundo? Ito na ba ang alas na matagal nang nakatago sa kaibuturan ng kanyang pagkatao? Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang lihim na kapangyarihang maaaring magpabagsak sa hari ng sumpa na Diablo. Kabanata 1419 Ang paggising ng ikalawang Soul Crystal. Sa pinakadelikadong sandali ng laban, ang misteryosong gintong liwanag sa loob ni Zephyr ay tuluyang nagising. Parang isang sinaunang banal na dugo na matagal nang natutulog. At ngayon, sa harap ng kamatayan, muli itong nagpakita ng kapangyarihan. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong mundo ng espiritu. Isang walang hanggan at banal na aura ang kumalat sa bawat sulok ng kanyang kamalayan. Parang isang sinaunang banal na bundok ang bumagsak mula sa kalangitan. Boom! Ang kapangyarihan ng sumpa na kanina'y sumasikal sa kanyang kaluluwa ay agad na nadurog. Nawasak. Nabura. At tuluyang nawala. Nanlaki ang mga mata ng hari ng sumpa na Diablo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na takot. Samantala, muling bumangon si Zephyr. Ang kanyang kaluluwa ay parang isang Diyos ng digmaan na gumigising matapos ang mahabang pagkakatulog. Diretso siyang sumugod patungo sa hari ng sumpa. At habang lumalakas ang gintong liwanag, may isa pang himalang naganap. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang Soul Crystal ay nagsimulang manginig. Ang kristal na kumakatawan sa pinakabuod ng kanyang espiritu ay nagliwanag ng mas matindi. Pagkatapos, sa harap ng kanyang mga mata, nahati ito. At isang bagong soul crystal ang isinilang. Nagulat maging si Zephyr. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng labanang ito, maaabot niya ang panibagong antas ng universal nature. At higit sa lahat, parang may koneksyon ang bagong soul crystal sa mahiwagang gintong dugo sa kanyang katawan. Ano nga ba talaga ang pinagmulan ng dugong iyon? Anong lihim ang matagal nang nakatago sa loob niya? Habang iniisip iyon ni Zephyr, patuloy namang nanginginig ang hari ng sumpa. Unti-unti niyang naramdaman ang pagbagsak ng kanyang kalamangan. At habang lumalakas ang bagong soul crystal, ang buong mundo ng espiritu ni Zephyr ay muling nagbago. Ang walang katapusang enerhiya ng espiritu ay naging isang malawak na dagat ng kaluluwa. Humagupit ang mga dambuhalang alon ng espiritual na kapangyarihan. Kasabay nito, sunod-sunod na kaalaman at lihim ng ikalawang antas ng universal nature ang dumaloy sa kanyang isipan. Isang bagong kapangyarihan ang isinilang. At wala ng paraan para umatras ang hari ng sumpa. Hindi. Huwag. Sa unang pagkakataon, ang dating mapagmataas na nilalang ay nagmakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Zephyr ang kanyang kamay. At sa loob ng kanyang mundo ng espiritu, isang dambuhalang kamay na parang gawa sa kapangyarihan ng langit at lupa ang biglang bumagsak. Boom! Parang isang banal na bundok na dumidiin mula sa kalangitan. Walang awang pinisil nito ang hari ng sumpa na Diablo. Ang halimaw na minsang nagpayanag sa buong mundo ay tuluyang nasupil. Ngunit dahil sa matinding paggamit ng lakas, unti-unti ring naubos ang enerhiya ni Zephyr. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Nanghina ang kanyang kaluluwa. At bago siya tuluyang mawalan ng malay, may isang mahiwagang tinig na dahan-daw ang umalangaw mula sa kailaliman ng kadiliman. Sino ang may-ari ng tinig na iyon? Kaibigan ba ito? O mas nakakatakot pang nilalang kaysa sa hari ng sumpa? Ano ang tunay na lihim ng gintong bloodline ni Zephyr? Bakit nagising ang ikalawang soul crystal sa sandaling iyon? At sino ang misteryosong nilalang na nagsalita bago siya mawalan ng malay? Sa susunod na kabanata,
Mabubunyag ang isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran ni Zephyr magpakailanman. Kabanata 1420 Ang bilanggo ng mundo ng kaluluwa. Matapos ang matinding labanan ng mga kaluluwa, tuluyang nawalan ng malay si Zephyr. Ang pagtulog ng kanyang kaluluwa ay hindi ordinaryong pagkakahimbing. Kapag natulog ang kaluluwa, nawawala rin ang kontrol sa pisikal na katawan. At ang isang tao ay nagiging parang isang buhay na bangkay. Ilang araw ang lumipas. At sa wakas, muling nagising si Zephyr. Pagdilat pa lamang ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang matinding pagkahilo. Parang may mabigat na bagay na pumipigil sa kanyang kamalayan. Ngunit mabilis niyang pinaandar ang kanyang enerhiya. Unti-unting dumaloy ang kapangyarihan sa kanyang mga ugat at buto. At kasabay nito, nagsimulang mawala ang epekto ng matagal na pagkakatulog ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay sinuri niya ang paligid. Isang simpleng karwahe. Walang espesyal. May ilang nakasalansang na mga gamit. At tila kabilang ito sa isang maliit na pangkat ng mga manlalakbay. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Mukhang may nagligtas sa akin. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang pamilyar na tinig ng Nine Netherbird. Sa wakas, gising ka na. 4 na araw kang walang malay. 4 na araw. Hindi inaasahan ni Zephyr na ganoon katagal siyang nawala sa ulirat. Nasaan tayo? Tanong niya. At mabilis namang ipinaliwanag ng Nine Netherbird ang sitwasyon. May isang maliit na angkan ang nakapulot sa kanya. At pansamantala siyang kinupkop ng mga ito. Bagaman hindi kilala ang mga taong iyon. Mukhang wala naman silang masamang balak. Kaya pinili ni Zephyr na manatiling tahimik at magpahinga muna. Muli niyang isinara ang kanyang mga mata. At habang ang kanyang katawan ay nagpapagaling, ang kanyang kamalayan ay muling bumalik sa loob ng kanyang mundo ng espiritu. Ngunit, sa kanyang pagpasok, tuluyan siyang natigilan. Ang mundo ng espiritu na dati niyang kilala ay hindi na pareho. Ang espiritual na enerhiya ay naging isang dambuhalang ilog. Umaagos ito patungo sa isang napakalawak na dagat ng kaluluwa. Hindi mabilang na alon ang sumisiklab sa bawat direksyon. Sa himpapawid, lumitaw ang mga sinaunang simbolo. Kumikislap, umiikot, at nagiging mga misteryosong anyo na tila nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan. Ito ay isang pagbabago na lampas sa kanyang inaasahan. Malinaw na ang pagsilang ng ikalawang soul crystal ay nagdala ng napakalaking ebolusyon sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi iyon ang pinakanakagulat. Habang naglalakad siya sa loob ng bagong mundo ng espiritu, may nakita siyang isang napakalaking banal na bundok. Isang bundok na hugis kamay na may 5 daliri. At sa ilalim nito, may isang figurang desperadong nagpupumiglas. Arg! Diyos ko! Pakawalan mo ako! Galit na galit ang nilalang. Puno ng puot. Puno ng hinanakit. Ngunit gaano man siya magpumiglas, hindi siya makawala sa pagkakadurog ng banal na bundok. At nang makita iyon ni Zephyr, agad niyang nakilala ang bilanggo. Ang hari ng sumpa na Diablo. Ang dating makapangyarihang nilalang na gustong agawin ang kanyang katawan, ay isa na ngayong bihag sa loob ng kanyang mundo ng espiritu. Sa sandaling makita si Zephyr, biglang nagliyab sa galit ang mga mata nito. Zephyr, isinusumpa kita. Susumpin kita magpakailanman. Ang sigaw nito ay umalangaw-ngaw sa buong dagat ng kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang nakakatakot na hari ng kadiliman. Isa na lamang itong bilanggo. Nakagapos. At walang kakayahang makatakas. Ngunit sapat na nga ba iyon? Bakit buhay pa rin ang hari ng sumpa kahit natalo na siya? May lihim pa ba siyang itinatago na maaaring magbaligtad muli ng sitwasyon? At ano ang tunay na layunin ng mahiwagang bundok na lumitaw sa loob ng kaluluwa ni Zephyr? Sa susunod na kabanata, magsisimula ang unang pag-uusap sa pagitan ni Zephyr at ng kanyang pinakamapanganib na bihag.